Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Sulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, Ms. Jess Cis. Radyo Journal. Drisa. Radyo Pilipinas. May mga kabiyanan, welcome sa isang naman ka-edisyon sa programa Radyo Journal. Din kabiyanan ni for this edition, January 19, 2026, ikatatlong na Lunes sa bulan sang Enero, tuig 2026. Isa na naman sa mga ating sining mangin kaupod for this morning sa ating edisyon sa Radyo Journal is Eden May Villanueva. Ibalo natin bala ang mga iyasan niya nga mga inspiring story, no? Bilang beneficiary sang programa sang isa sa mga ahensya sa gobyerno, ang Department of Social Welfare and Development, sa atong siniya nga pagkuha no sang akong hibalo sang iya siniya nga istorya mga kabyanan. Ang Department of Social Welfare and Development ang hatag sa mga nanuhay-tuhay nga mga programa, naga-offer sa mga nanuhay-tuhay nga mga programa, kag isa diri sa makita naton nga madinalagon ng program is the Pantawid Pamilya Pilipino program ako ng 4Ps. No? Madama na kita sa mga na-interview ng mga benepisyaryo, nga mga kabataan, mga Iloy, no? May mga tatay man, no? Nga nanging kaupod natin dito sa aton program. Pero this time, si Eden May, no? Hibalo natin balang iya sa niya nga mga inspiring story. Yara siya sa aton nga line, si Eden May. Good morning, Eden May. Nahulat na to ng yasin iya nga takigangot sa ato, no? Si Eden May, no? Ang as I've mentioned, ang DSWD isa ini sa may madamo nga mga program nga ginapatuman mga kaabyanan aside from AX, ang SLP, Sustainable Livelihood, ang Kalahi Seeds, no? Kag iban pa mga kaabyanan. So nakatutok kita every Monday sa programa sang 4Ps, no? So hibalo naton na kung wala pa siya sa aton nga line, mga kabyanan, naghatag ako na isang pila ka mga pahanundom para nga maplasta naton ang ining aton connection, no, with Eden May Villanueva. So stand by mga kabyanan. Katotohanan sa bawat impormasyong makakalap. Yan ang layo ng Media and Information Literacy Project ng pamahalaan sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Presidential Communications Office.
What we are fighting for is the truth. Because the very first casualty of all of these sometimes sinister, sometimes just mistaken, misguided activities, the first victim, the first casualty is the truth. Positibo naman ang pamahalaan na sa pamamagitan ng kampanyang ito ay magiging mas mapanuri at mabusisi sa pagkilatis ng impormasyon ang bawat Pilipino. We will help them, but people have to learn to be able to discern for themselves what is real and what is not, what is propaganda, what is fact, what is data, and what is speculation. Tiyakin ang katotohanan. Fake news ay labanan. Isang mensahe mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas. Araw-araw, puro tsaa ang hanap. Minsan mainit, kadalasan mapait. Ngunit darating ang panahon, mapapaso at makakapaso ka. Huwag nang makitismis. Doon lang tayo sa totoong balita. Tiyakin ang katotohanan. Fake news ay labanan. This is a public service announcement by the Presidential Communications Office and the Presidential Broadcast Service. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Text Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link, huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Scam. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Curtains down, windows closed. Lights off, fan on 1. Aircon temp 25, timer 6 hours. Walang kuryente, masarap na tulog. Oh yeah! Kung gusto nyo ganito kahimbing ang inyong tulog, chill ka lang sa paggamit ng appliances. Slow breeze means cool breeze. Kaya di kailangan nasa number 3 ang fan. Ang aircon, ugaling naka-timer. Hayaan kong iikot ang malamig na hangin sa pamamagitan ng pagsara ng bintana at paglalagay ng blackout curtains para sa malamig at madaling na silid tulugan. Laging tandaan, sa pagkonsumo ng kuryente, you have the power. Para sa karagdagang impormasyon at energy-saving tips, hanapin ang Department of Energy sa Facebook o bisitahin ang doe.gov.ph. This is a public service announcement by the Department of Energy in partnership with the Presidential Communications Office and Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ikaw ba ay naharana na? Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng panliligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag binalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay, uso pa ba ang harana? Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligaw brings in your younger years? High school, right from my high school life, every memory ay ganda. Nandiyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by. Wala ng high school, seryoso high school, di na mapapantayan. Then you start sending her love letters and flowers at paminsan maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too. Sila natin
Kikinigin ka pag sulyap ni crush. Kayaan mo sumayaw pagtugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor. I love you more each time. Ah, the beauty of courtship in Pinas. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Radyo Pilipinas. Report. Ang Philippine Standard Time, it's 10:17 mga kabiyanan. Sa atong singa pangalaga din sa programa Radio Journal, sa atong nalinya via Zoom kita, si Eden May Villanueva sa Buruanga, Aklan. Ala siya sa atong line. Okay natin connection. Eden May, maayong aga. Good morning po. I-open yung mga camera sa inyong cellphone. Hindi ko ikaw makita. Yes. Si Ellen James sa mga beneficiaries ng Pantawid Pamilya Pilipino Program, ang ato sila iyang paghibalubulas ang iya sa mga inspiring story, no? Kao naton ang iya sa iyang siguro agol o pagkakos sining programa sa DSWD. So, Eden May? Hello, good morning po. Oo. Niwatan ko ay Eden May ha. Niwag ko din sa inyong mga camera sa inyong cellphone. Kung pwede mo buksan, kaya para makita ikaw. Okay, so good morning kay Edwin sa Buwanga, no? Kumusta ang tiyempo dira, Edwin? Mainit po. Mainit po ang tiyempo. Okay po ang tiyempo. Wala, mainit, maulan, dira, hindi man. Mainit po. Yes. So, ano nga year ka ang inyong pamilya na naka-join sa Pantawid Pamilya Pilipino Program? Okay. Una, ito mga kabiyanan na lang, no? Nangyod na lang ko siguro na ina na lang, no? Edwin May, maayong aga. Okay, hibalin natin kung okay ang signal ni Eden May. Ang signal. Ano ba ito? Oo. Diyag lang ko pa nabubuan, no? Sang volume, Eden May, no? Hindi na tayo mag-zoom, no? Okay na lang ni, no? Siguro, takot na ng anay, dial na ako liwat sa imo. Mga kabiyanan, naghatag na ako sa pinaka mga pangundom, ano lang natin, yung signal natin with Eden May, Villanueva, standby. Time to celebrate kulturang Pinoy. Sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligaw brings in your younger years? High school life, for my high school life, every memory ay ganda.
Nandiyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by. Ang saya ng high school, senior sa high school, di na makakwenta yan. Then you start sending her love letters and flowers at paminsan ay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And for you. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too. Till I met you. Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayaan mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay ng love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor. I love you more each time. Ah, the beauty of courtship in Pinas. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channel 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Chom, 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 masipol-sipol, mga manong sa labas. Magtigil at bumalang, kaya ikaw sa nabibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sa nabibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Philippine Standard Time mga kabiyanan, it's 10:23 sa ating sinapagpangalaga din sa programa Radyo Journal. Pasensya gid doon sa ating sa imatag pinamating na nakatutok subong niya sa Radyo Journal. Medyo may mga technical difficulties lang kita, no? So that's why na ma-via phone na lang kita with Eden May ang ating sinapagpakilang magsaya. Liwato natin para nga mas klaro, no? Inyong babatian ang iyang tingog sa kahanginan. Eden May, maayong aga. Good morning po. Yes, so clear na siya mga kabiyanan. And si Eden May, talaga, anong mas maintindihan mo? Tagalog o kung Hiligaynon? Filipino? Tagalog na lang po siguro. Ha? Tagalog na lang po siguro. Sa Tagalog kita mga kabiyanan, tibanan taga-aklan mga kabiyanan, mas fluent na sila sa mga, fluent na sila sa Filipino, kung Hiligaynon. So, correct ako, am I correct, Eden May? Buruanga, no? Buruanga? Buruanga Aklan. Saan? Buruanga Aklan. Buruanga Aklan. And si Eden May is 23 years old. Anong course mo, Eden May? Anong course kinuha mo, natapos mo? Bachelor of Science in Office Administration po. Pakiulit na, Judy, ako makarinig masyado sa mga technical difficulties. Bachelor of Science in Office Administration po. Okay. So, anong year kayo ng inyong pamilya nakapasok sa program, sa Pantawid Pamilya Pilipino program? Year 2011 po. Napasok. 2011. Yes po. Oo. So, that time, how old are you? Ilang taon ka noon? 2011? Grade 8. Grade 3. 8 or 9 po. Something like that po. Okay. So, 2011, so 2010, 2009, 2008, syempre grade 1, grade 2, no? May mga naalala ka ba na experience mo sa kahirapan ng buhay that year? O ilan kayo magkakapatid na ulit? 5 po kaming magkakapatid.
kailan ikaw? From Panganay po ako. panganay. Mas po. Okay. So, that time, 2009, 2010, for example, may recollection ka ba kung ano ang pamumuhay ninyo that time, Eden May? Yes po, naalala ko po, mga grade 1, grade 2 pa po ako, naalala ko po na sobrang hirap po namin. Minsan po, lugaw lang po yung nakakain namin sa tanghalian pag wala po talagang nakita na pera yung parents ko po. Pumapinsap po kami mga lang. Minsan wala po kami dalang baon. Yun po. So, ano kalayo yung school, yung eskwelahan ninyo sa bahay ninyo? Malapit lang po yung paaralan po. Yung elementary din sa bahay po. Walking distance lang po. So, pag lunch, uwi ng bahay and then sa afternoon class, balik naman sa school. Yes po. Ganun po. So, that time, grade 3, grade 2 ikaw and grade 1. So, the rest of your siblings o yung mga kapatid mo, bali sa bahay lang? Maliliit pa sila? Yes po, sa bahay. So, aside from yung kapatid na. Go ahead. Ano, Eden? Tatlo pa lang po kami nagkakapatid. That's me. Okay. So, you've mentioned na nahirapan ka noon sa inyong buhay. Anong trabaho ng papa at mama mo that time? Wala pong permanent problem parang po. Talo yung papa ko po nag-extra ng panday. Tapos yung mama ko po sa bahay lang po talaga. Okay. So what about sa schooling mo? That sa grade 1, grade 2, may mga honors ka din ba? Ano ang mga extracurricular activities mo? Nag-join ba? That time na hindi pa kayo sa program? Pakiulit pa, sorry. Isang time na hindi pa kayo sa programa sa 4Ps, bali nag-join ka ba sa mga extracurricular activity sa school mo? Yes, nag-join po ako dati. Ano? Nag-join po ako dati sa mga extracurricular activities po. So, supported ka ng mama mo at papa mo sa mga gastusin sa mga extracurricular activity? Naka-join po ako nang nakapasok na kami sa 4Ps dahil po sa educational assistant. Nakasali po ako ng mga majors, mga ganun po. Pero that time na hindi pa kayo sa program? Hindi po ako nakakasali. Okay. Pero what about sa pagkain? Bali, ano ba that time nga wala pa kayo sa program ng DSWD? Kumusta ang pagkain ni Eben? Yung pagkain po naman, tipid lang. Gawa nga po na walang permanent job yung team. So, sakto lang po. Walang experience na yung mga classmate ko kumakain, ako uwi na lang sa bahay para kumain, mga ganong scenario or may mga ganun po scenario na yung nakakapasok ko po, syempre may dala silang bago, may dala silang pera, pero ako po sa naalala ko po parang wala po, minsan meron naman pero 5 piso, ganun. Pero since bata pa, hindi mo pa alam ang mga kung anong di ba? Hindi mo pa wala pa sa isip ng mga ganong bagay na okay pala na tawag dito, hindi masyado sasaktan ng mga, kasi di ba walang comparison or okay lang sa inyo sa bahay ninyo. Eden? Yes. 2011, you've mentioned na nakapasok na kayo sa program. Yes. So, anong mga changes na nangyari? Siguro po,
that time po, nung nakapasok na kami sa first youth, no, nakakasali na po ako ng mga extracurricular activities sa school. Tapos nakakabili na po ng mga bagong uniform. Tapos, ayun po, baon din po. Nagkakaroon po ng baon. Do you remember, Eden, kung the first time ni mama mo na nakatanggap ng cash grant, kung ano ang ipinabili mo or binili niya for you? Nung una po, pabili po ako ng bag. Saka naaalala ko po dati pag nakakatanggap ng cash grant, bumibili po yung titas ng ice cream. So, Dati po, kain lang kami ng ice cream and nakakatanggap po kami ng ice cream. so anong bag? Backpack? Shoulder bag? School bag? Back po, pang school. So, very proud ka that time. Yes po. Super happy. And syempre, yung mga classmates mo, nakatingin, you have a new bag. Opo. Okay. So, 20, medyo matagal, from grade 3 until siguro, you're 18 years old na kung saan naka-avail ka or naging beneficiary ka ng 4Ps. Sorry po, hindi ko po masyadong... So, bali medyo matagal na naging beneficiary ng programa kasi from grade 3 until 18 years old ka. Yes po. Okay. So, bali, anong mga, siguro, aside from material things o mga kakailanganin sa school, ano pa yung mga nabili sa'yo ng mama mo for the cash grant na natatanggap? Bagong uniform, siguro po, mga school supplies. At also ginagamit din po yung pag may mga babayarin sa school. Naka-avail din yung Naka-avail din yung mga kapatid mo, diba? Yes po, balik po po kami beneficiary. And nung nakagraduate ka ng high school, siguro nasa 16, 17 years old ikaw? Yes po, 18 na. So, meaning sa college, bali wala ka na or hindi ka na included sa beneficiary. So, ano pa rin ba yung natatanggap ng mama mo na cash grant from 4Ps kahit na Yes, wala ka po. na? Yes po. Nakakatulong pa rin po. Minsan po, babayarin din po na boarding house, nakakatulong pa rin po talaga yung grant na tinatanggap namin. So, that time, nung nakapasok ka ng kolehiyo, hindi ka anong naging plan mo? Bali, kumuha ka lang ng scholarship? Yes po, nung nag-college po ako, kumuha po ako ng scholarship. Provincial scholarship po. Nag-take po ako para makakuha. Nag-take ng exam. Sa province ng Aklan? Yes. So, Yung natin. sa mga kapatid mo, bali, when you graduate sa high school, may honors ba si Eden? Yes po, meron po. Ano yung nakuha mong honor? With honors po yung nakuha ko na nag-graduate po ako ng school. So that time, since nga nakapasok kayo sa program ng Pantawid Pamilya Pilipino program, bali lahat ng mga extracurricular activity you mentioned mo, nag-majorate ka ng elementary until high school ba yan? Hindi po. Hindi na po ako nag-major sa high school po.
Parang focus lang po ako sa study. Wala po akong halos na sumalihan ng na mga extracurricular. Hindi ka na naka-join sa ibang extracurricular activities. So, ng mga support lang, aside from na-mention mo na yung mga magkagastusin na sa Margaret ng uniform, wala na ibang nagastos sa'yo for your schooling? Ito, hindi po ito na-remake. Aside from Margaret, no, nag-join ikaw, wala na bang ibang extracurricular activity na nag-join ka? Yun lang yun? Sa sports po, school. Yung iba pa na, softball. So, you need, siyempre, tennis shoes, mga uniform nyo. So, Uniform po. Oo. So, katulong yung, yung 4-piece. Yes. Yes, Aden? Yes po. Okay. Okay. So, ano pa yung mga, iba pang mga, siguro na naranasan mo na na nakatulong ng malaki sa'yo yung program ng DSWD? Nakatulong po yung program na pag-pursue ko na makatapos ng pag-aaral o anything po sa passion ko po sa sport. So, until college, may sports ka na sinalihan or high school lang? Yung college, Ano yung sa sports mo sa college? softball po. Softball? So, bali, aside from the provincial scholarship, may scholarship ka din ba sa softball? Wala? Ay, wala po. Wala po. Bali, yun lang yung, yung scholarship mo is from the provincial government. Yes po, yes. So, anything pa na, na experience mo, aside from you, nakikita mo na naging ayos ang pamumuhay ninyo nung under kayo ng DSWD, di ba? For now, nakagraduate na kayo? Hindi pa? Yes, kasi po nakagraduate na. Tapos yung isa ko pong kapatid is 6 years college na po ngayon. So, ilan sa pamilya nyo na nakagraduate na aside from you? Ako pa lang po. Pero, bali, third level na kayo, no? That's why. Yes po. Oo. So, sa ngayon, since nga nakagraduate na kayo sa program, kumusta si papa mo? Same, may trabaho na siya? Iba na ba ang trabaho niya? Kumusta naman si mama mo? Yung papa ko po, wala na po last year. I'm sorry. Oo. And then, si mama mo is? Yung mama ko po ngayon, nag-extra na lang po siya. So, for now, since nakagraduate ka na, bali, may trabaho ngayon si Eden. Yes po. LGU Link po ngayon. Ano? LGU Link po. LGU Link, ikaw. So, kailan ka nakapasok as Municipal Link? Kailan ka nagtrabaho sa LGU Eden? Last po, July 2025, nakapasok po po bilang LGU Link po. So, naging malaking tulong talaga ang program, no? And after sa graduation mo, kung after ka nakagraduate, nakapasok ka kaagad, no? Sa local government unit and linking pa rin, no? With the DSWD as LGU Link Eden. Yes po, yes po.
So big part talaga sa iyo ang program and agency. Yes po. Okay. So aside from kapatid mo na graduate when gani yung sunod sa iyo? Kailan yung kapatid mo na mag-graduate? Yung sunod sa iyo? Bali may first year college pa lang po sa ngayon. Okay, first year. Tapos ang sunod sa kanya is Sunod po sa kanya is first year is 30. and then yung pang-apat? Yung isa ko pong kapatid yung po kami sa pag-awal. Okay. So ilan na kayo? 4, 5? 5 po. Okay. So yung bunso is? Third year high school na po yung bunso namin. Okay. So ano na no? Kayang-kaya na ni mama to ano no? Para nga maging maayos na ang inyong pamumuhay with your help as LGU Link Eden. Yes po. So anything na gusto mo ipaabot na mensahe sa DSWD? Anything gusto mo i-share sa amin? Or any message for them? So, siguro po nagpasalamat lang po ako sa mga DSWD na napasa-purpose program kasi isa din po sa mga naging sandalan sa life na makapagtapos na kami. Yan po. Okay. So, aside from softball na mention mo ng sports mo, any other na mga nung college ka na napasukan or na nag-join ka ng mga activity? Eden? Yes po, sorry. Okay, so mensahe na lang sa mama mo. I know na nakikinig siya. So any message for your mama? Siguro po, yun po na sa pagtatak at pagpalangga sa amin. Yun lang po. Okay. So, any shout out? May mga gusto ka i-shout out na mga kaibigan? Go ahead. Shout out ko po ako mga ibahan sa Pilipinas. At ang aming mga multitalong, may aming PM, si May Luis Cabanil, si Ma'am Edson Trinidad, si Ma'am Almero Patutuliin at si Ma'am Janin Blances. Pati yung kumahan ko po sa LGU Link. Mga LGU Link, si Ella Swalog, Priya, at si Ma'am Christine. Doon lang po. Yes, hello sa mga kaugdanan mo sa LGU Buanga, no, sa I know naga-trigid, no, nga syempre makabulig kag makapalapnag sa programa sa DSWD. Ang alkalde kung sino nga yung mayor ng Buanga, Aklan, Eden? Si Mayor Alan Daguhay po. So good morning na kay Mayor, no? So may mga staff ini nga nag-promote gid sa mga programa sang ahensya sa gobyerno, the likes ining program nga Pantawid Pamilya Pilipino program. So anything pa sa mga iba pang mga beneficiary ng Pantawid Pamilya Pilipino program, anong siguro on your part as a baby, no? Baby ng 4-piece at nakagraduate. So ano yung siguro ma-advise mo sa kanila? Padayon lang, mag-pilat na yun habang gabulog pa ang programa sa anda. Hinang po. Okay, sige. So, thank you very much kay Ed May Villanueva sa mga
mga kaugdanan niya dira sa buong no, sa LGU Buruanga. Thank you very much man sa pagtutok din sa Radyo Pilipinas. So good morning kag halong Eden. Thank you po. Sige, salamat gid. Dawatian mga kabiyanan si Eden May Villanueva sa Buruanga, Iloilo, isa sa mga beneficiary sang una no sang Pantawid Pamilya Pilipino program. So bung iyati graduate na niya pamilya sa 4Ps and naka-estable na siya no as LGU link nako sa diin nagahatagid sang mga paggiya no sa mga beneficiaries sang amo iya nga program. Si Presidente Ferdinand Marcos Jr. mga kabiyanan, ginahulat naton nga magsulod no sa anytime soon kay paano siya Antique ara siya sa Antique as mentioned kay ina ni JP Hervas ang iya siniya nga pagbisita dito sa San Jose de Buenavista no para sa pag-inspeksyon sang Antique Airport, Antique International Airport kag syempre pa sa Antique nga kung sa diin isa man sa mga pagpapadulungan sang presidente. I-turn over ko bi para makapamati kita sang ginahambal no sang sa mga guest o kung hosts ini sang amo iya nga hilikoton sa bahin sang probinsya local government ng sang provincial government Antique, sa no? Si pamumuno Presidente po ni Ferdinand Governor Marcos. Paulo Javier, sir. Kasama ang mga mayors, mga barangay captain Maghambal pa din siya kalon separate mo lang man. ng gobyerno ng Antique. Sa inyo pong lahat na naririto ngayon, maraming salamat po sa inyong pagdalo. Mas magiging makabuluhan ang inaugurasyon na ito dahil nandito kayo. Sa amin po, sa Civil Aviation Authority of the Philippines, pangangalagaan at gagamitin natin ang bagong pasilidad na ito para sa safety, sa kaligtasan at komportableng biyahe ng ating mga mananakay. Muli po, welcome po sa inyong lahat. Maraming salamat, Director General Del Rosario. Ngayon naman, inaanyayahan po natin si Antique Governor Paulo Everardo S. Javier upang magbigay ng kanyang mensahe. His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr., sa ating pong mga opisyales, sa ating po, of course, ang nanay kang ating probinsya, Senator Lauren Ligarda, imaman natin ang ating Congressman A. Ligarda, and of course, sa ating host town na si Mayor PJ Ontaran, sa ating mga empleyado, sa ating mga bisita, magandang umaga po sa inyo tanan. Today marks an important milestone for our province as we inaugurate a facility that opens wider doors for Antique's future. This airport is more than infrastructure. It's a tribute also to the legacy of a man who inspired generations, Evelio B. Javier. When PGMA, our former president, officially named this as Evelio B. Javier Airport last February 11, 2002, she affirmed his enduring impact on Antique. This airport carries his name because it carries his vision, a province that is connected, progressive, and full of opportunity. The importance of this airport to Antiqueños cannot be overstated. For economy, it invites new business opportunities, strengthens logistics, and allows our local products to reach larger markets. Investors now see Antique as accessible and ready for sustained growth. For tourism, this is a gateway to our mountains, rivers, heritage sites, and pristine beaches. It positions Antique as a true destination in Western Visayas, one that is easier to visit, enjoy, and to promote. And for our people, our professional students, OFWs, and families, this finally brings convenience. No more long drives to airport in neighboring provinces,
This serves not only Antique, but also the rest of Panay, offering a nearer, more comfortable alternatives for travelers. We owe this achievement to many, and most especially to our Senator Lon Ligarda, of course to our Excellency President Bongbong Marcos and Kong A. Ligarda, and all the agencies who have helped to build this Antique Airport. Dugi salamat, and this airport stands because of your cooperation and commitment. As we inaugurate these improved facilities, we look forward to the next steps. With a better runway, terminal, and services, we are confident that more airlines will consider flying to Antique. And when more airlines come, we can expect lower fares, more flights options, and greater mobility for people and for our neighbors in Panay. Today, we celebrate not just a structure, but a beginning. A future where Antique is more connected, more competitive, and more ready to embrace growth and at the same time continue a legacy of Velo B. Javier's legacy. Dugi salamat and welcome to the new airport, Antique's gateway to a brighter tomorrow. Kruhay. Maraming salamat, Governor Javier. At ngayon, inaanyayahan po natin si Senator Loren V. Ligarda upang magbigay din ng kanyang mensahe. Your Excellency, President Bongbong Marcos, thank you, sir, for coming to Antique once again. Hindi ko na mabilang ang dami ng beses ng pagpunta mo po dito. At tuwing dumarating ka, nagbibigay ka ng tulong para sa mga magsasaka at mga mangingisda. Thank you once again to you and cabinet members who are here. Hindi ko na po iisa-isahin. Sa akin makasimanwa, sa Antique, at sa lahat ng mga regional officers of the different national agencies, mayad nga aga, kanyo tanan. I am grateful for the support of the national government because when we dreamt about this vision of having an airport here, kung napansin po nyo, yung unang building ay ayon kay Secretary Lopez, mukha daw Rural Health Center yung loob. Pero ngayon talagang ganap na airport na. Siyempre nung panahon naman na tinayo yon decades ago ay wala pa namang pondo. Nagsimula po ito ng vision ng 2014 or 15. Hindi ko na sana nababanggitin yung anecdote na isang senador sa Panay ay sinabi, pero pinaalala sa akin ni President BBM ngayon lang. Sabi niya, ang kailangan nyo dyan, kambing dahil puro talahib tayo noon. Na-challenge po ako na magpatayo ng airport dito. Dahil pag nandito tayo sa San Jose, ay 4 na oras sa Iloilo Airport at halos 6 na oras pag nakakotse pa sa Katiklan. Salamat po sa DOTR. Salamat po sa CAAP. Salamat sa DPWH. Salamat sa DBM. Salamat sa national government. I will quote what Secretary Lopez said. Ito ang nangyayari sa mga proyekto na at the lowest cost, the whole terminal only cost 126 million, perhaps the lowest in the Philippines. And that tower only cost 46 million. Sabi niya, meron na silang paghahambingan sa ibang mga regional centers. So, the Antique Airport will be a model for regional and national development. Right now, I think it's 1,800 na ang length ng ating airport at pwede na, parang Katiklan na tayo. So, even if a senator would envision something, but if the national government, DBM, the agencies of government would not support, our vision will not happen. And this is what happens when we plod, when we work, when we cooperate and support. Amidst all the political noise, what is important
are the development projects that we bring to local governments, where farmers and fisher folks and micro enterprises and students and trade and tourism will ensue. This is an airport that will not only benefit Antique, but Iloilo and the other provinces in Panay as well. This is a gift, not from me, not just us, but collectively, all of those who have worked together for the betterment of a people in this beloved province where the mountains meet the sea. Once again, I am grateful to you, Mr. President, my former colleague in the Senate, my kababata, my dear friend, for coming once again to our dear province of Antique, for giving the much-needed support and boost for the province of Antique. Duro gid nga salamat. Palangga ko kamo. Maraming salamat po, Senator Legarda. Sa puntong ito ay inaanyahan po natin ang lahat na ituon ang inyong atensyon sa screen para sa isang audiovisual presentation. The Antique Airport has long served as the province's main gateway to the rest of the Philippines. Classified as a Principal Class II airport, it proudly welcomes every traveler to the land where the mountains meet the sea, where nature's beauty and people's hospitality come together. For years, it welcomed travelers through a small terminal that showed its humble beginnings. With a limited space and capacity, the airport once served only a handful of passengers at a time. Yet it stood resilient, connecting people to Antique. Now, the Antique Airport has made improvements fitting its status as a major transportation hub. The airport's newly constructed passenger terminal building now spans 2,224 square meters, increasing seating capacity from 64 to 360 in this new building. We have also tripled the number of check-in counters from 2 to 6. Modern systems for baggage handling, flight information, and passenger convenience have also been installed to enhance the overall travel experience. With its newly developed ramp, the airport can now handle up to 4 jet aircrafts at once, doubling its capacity. Meanwhile, the control tower has also been upgraded from 3 to 7 stories, providing a better vantage point for safer, more efficient flight operations. Led by the Department of Transportation and the Civil Aviation Authority of the Philippines, with the unwavering support of the provincial and local government and steadfast championing of Senator Warren Legarda to improve the province's airport, these developments stand today as a symbol of progress and a source of pride for Antique. It supports the vision of President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. for enhanced connectivity, comfort, and convenience for every Antigueño. It will be better and more for the Filipinos and the traveling public. At ngayon, inaanyayahan po natin si DOTR Acting Secretary Giovanni Z. Lopez upang ipakilala ang ating panauhing pandangal. Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency, President Ferdinand R. Marcos Jr.
Maraming salamat sa ating transportation, ating Secretary Giovanni Lopez. Please take your seats. And the Civil Aviation Authority of the Philippines Director General Raul Del Rosario, Senator Loren Legarda, of course, who has been the driving force behind this for over 10 years. So congratulations for your success. Antique Provincial Governor Paolo Javier, Antique Lone District Representative Antonio Legarda Jr., San Jose de Buenavista Municipal Mayor Paul Joseph Puntaran, and the other municipal mayors who are here present, fellow workers in government, distinguished guests, ladies and gentlemen, magandang araw po sa inyong lahat. Maraming salamat sa mainit na pagtanggap ninyo sa akin dito sa Antique. Napakapalad po ninyo dito sa Antique dahil nabiyayaan kayo ng magandang tanawin at masarap na pagkain. Kaya naman po, hangarin ng ating administrasyon ang pagbubuti ng kalidad ng transportasyon sa inyong probinsya ng marami pang mga kababayan natin at mga turista ang makapagpunta rito. Batid natin ang pagod, hirap at abalang nararanasan araw-araw ng bawat biyahero, residente man o turista sa paglalakbay sa ating bansa. Madalas, nauubos ang oras, pera, minsan pati na yung pasensya bago makarating sa pupuntahan. Kaya naman, nagsisikap tayong may taguyod ang isang bansa kung saan ang paglalakbay ay mas mabilis, maginhawa, at magampara sa bawat mamamayan. Upang maisulong ang pangarap na ito, isinagawa natin ang Antique Airport Development Project na magpapabilis sa pagtungo sa Antique at sa iba pang mga lugar sa Western Visayas. Patunay ito ng ating pagsisikap na makapaghatid ng serbisyong abot kamay, malinaw, praktikal, at kapakipakinabang sa ating mga kababayan. Ngayong araw, binubuksan natin ang bagong passenger terminal building. Dito, mas maayos ang check-in, mas komportable ang pag-antay, at mas kumpleto ang mga inaalok na serbisyo para sa mga nagbabiyahe. Itinayo naman natin ang Air Traffic Control Tower, apron, taxiway, at administrative building upang maparami ang nabibigyan ng serbisyo ng paliparan. Sa tulong ng bagong fire station, powerhouse, matitiyak din natin na tuloy-tuloy ang mga operasyon lalo na sa oras ng pangangailangan. Inaasahan natin malaking ginhawa ang mga ito para sa ating mga biyahero, turista, manggagawa, negosyante o pamilya. Bahagi ang Antique Airport Development Project sa mas malawak na mobilisasyon para sa buong Western Visayas. Sa Iloilo International Airport, kasalukuyan natin inaayos ang passenger terminal building. Pinapalitan ang 2 escalator at pinapaganda ang baggage handling system. Sisimulan na rin natin ang pag-asfalto ng runway upang maging mas ligtas ang buong paliparan. Sa Rojas Airport naman, sinimulan natin ang pag-asfalto ng runway noong Oktubre ng nakaraang taon. At umpisa na rin natin ang konstruksyon ng control tower ngayong taon. Marami po kaming ginagawang proyekto para sa inyong rehiyon at sa ating bansa. Nawa po lahat ng ito ay magdulot ng pangmatagalang pakinabang sa taong bayan. Umaasa ako na pananatilihin ng DOTR at CAAP ang kalinisan, kaayusan at organisasyon ng mga pasilidad na ito. Meron pang isang napakahalagang bagay na ibinalun sa atin ng ating sekretary na tungkol sa naging cost, kung gano'ng nakalaki ang ibinayad para dito sa terminal na ito. At ang sinabi sa akin, the total cost for all of the improvements and the construction was 120 million pesos. That is, yung sinabi sa akin, medyo nagulat ako. At sabi ko, napakamura. Yung tower pa lang, 42 million.
42 million lamang ang ginastos. Ito ay isang magandang halimbawa na kung tama ang pinaglalagyan ng pera ng tao, makikita natin napakarami na kaya natin gawin mas mabilis, mas mura, at mas maganda. Mahigit. Gawin ninyo ito pamantayan para sa ating serbisyo, sa mga residente at sa ating mga turista. Tiyakin natin na isasagawa ng maayos ang mga proyekto upang mas mabilis itong mapakinabangan ang ating mga mamamayan. Sama-sama, itaguyod natin ang isang bagong Pilipinas kung saan maginhawa ang pamumuhay, maunlad ang pamayanan at matatag ang ating bayan. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyo lahat. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Radyo Journal. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pag-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pagtinog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kumilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang higit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.